Isa sa pinakamahirap sa buhay ng tao ay ang pagiging ina o nanay. Magtitiis kahit malayo sa pamilya, lalo na sa mga anak. Mahirap man at masakit sa kalooban, ay kailangan magpakatatag. Ako bilang isang nanay, pakiramdam ko, bawal ako magreklamo. Pareho rin ang isang kasambahay. Ako ay sinusunduan. Kaya lahat ng trabaho ay titiisin, kakayanin. Bilang isang ina, kakayanin at gagawin ang lahat para sa pamilya, para sa mga anak, para masuportahan ito. Para sa pangarap ng isang ina na mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga anak. Para hindi nadanasin ng mga anak kung ano ang dinanas ng isang ina. Ako bilang isang ina at bilang isang kasambahay, danas ko kung gaano kahirap, gaano kalungkot ang tinitiis para lang sa mga anak ko. Danas ko sa araw-araw ang lumuha, hindi mapigilang patak ng luha, lalo na sa gabi. Minsan mahirap makatulog dahil sa sobrang lungkot at pag-iisip kung may kinakain kaya ang aking mga anak. May pambaon kaya sila bukas. Lahat ng bagay ay iniisip ng isang ina para sa kinabukasan ng mga anak. At sa tuwing mababasa ko ang message ng aking mga anak, Mama, wala na po kami panggastos bukas. Mama, kulang na po ang pambaon namin bukas. Mama, may bibili na akong gamit sa school. Alam mo yung pakiramdam na parang dinudurog ang puso ko. Ang sakit. Ang sakit sobra. Dahil nakakaawa ang mga bata. Dahil malayo ka. Tapos wala silang pera. Wala silang panggastos. Wala silang pambili ng kanilang gamit. Napakahirap bilang isang ina. Sobrang sakit. Dahil hindi mo agad sila maabutan ng kanilang mga pangangailangan. Yun ang pinakamahirap sa ating mga ina. Minsan iniisip ko at itinatanong ko sa sarili ko, makakabangon pa ba ako? Mairaraos ko ba ang pamilya ko? Kaya ko pa ba hanggang sa mabigyan ko ng magandang kinabukasan ng mga anak ko? Ganun ko kamahal ang pamilya ko, lalo na ang mga anak ko. Kaya tinitiis ko ang lahat ng hirap at lungkot. Minsan dinanas kong magutom para lang maibigay sa mga anak ko yung pangangailangan nila. Kahit maubusan ako ng pera, kahit wala akong makain. Mga anak ko, sila ang aking number 1 na inspirasyon. Kaya ginagawa ko ang lahat. At alam kong hindi ako pinababayaan ni Lord. Kaya sa mga katulad kong isang nanay, lalo na tulad kong kasambahay, huwag po kayong mawawala ng pag-asa at kumapit lang kayo kay Papa God. Iniisip ko na lang na ang pagiging isang ina ay ang pinakamalaking hamon sa buhay at ang pinakamahirap na challenge sa buhay ng tao. Kaya mga nanay, huwag tayong mamawala ng pag-asa. Kapit lang. Hindi tayo papabayaan ni Lord. Thank you and God bless sa ating lahat.